Kaugnay ng aming naunang balita, makakasama naman natin sa linya ng telepono si Philippine National Police Director General Alan Purisima. Magandang tanghali po, General Purisima, at maligayang Pasko po sa inyo. Maligayang Pasko at magandang tanghali, Sandro, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga radio stations at saka sa TV. Opo, ano po ba itong nababalitang pagbalat? Election specific po ba ito or napagkaloob sa pangkalahatang plano ninyo para sa revamp ng pulisya sa bansa? Alam mo, Sandro, itong ating napabalitang pagbabalasa is part of yung normal process of moving officers from one assignment to the other. Okay. Kaya nga po, napakante po yung position ng yung dati kong position, yung Chief Directorial Staff. So, normally, meron pong talagang aakyat. At yung aakyat na yun, ay meron din pong mababakante at meron din mag-occupy. So, it triggers domino effect ng movement of officers. Opo. Sir, meron din pong balita tungkol sa mga pulis at mga kamag-anak sa eleksyon. Ilan naman po ba yung tinatayang bilang ng mga pulis at mga opisyal na may kamag-anak na tatakbo sa 2013 elections? Ito pong mga officers and police personnel na may mga kamag-anak na tumatakbo sa election sa kanilang mga localities, sa area nila. For example, in one municipality, yung chief of police, tumatakbo yung kamag-anak na bilang isang barangay kagawad o kagawad ng munisipyo. Kailangan pong umalis siya doon sa area na yun dahil he might be able to influence the outcome of the elections. Kaya nga po, nationwide, we will be applying that. And we are still gathering yung mga talaga may kamag-anak because to a certain degree of consanguinity, 4th degree of consanguinity po ang sinusunod natin. Opo. Na dapat yun ang ayun ang aalisin po natin pansamantala during the election period. Opo, sir, hanggang sa anong degree po ba ng pagiging kamag-anak at ng isang kandidato ang maapektuhan ng pulis? 4th degree of consanguinity or affinity po. Opo. Ano naman po yung scheme na inyong susundin sa inaasahang revamp? Ilipat po ba sa ibang lugar na assignment o bibigyan sila ng mga bagong tungkulin? Kasi sabi niyo po na bawal nga po sila sa certain place na yun. Yung pong mga aalisin sa tungkulin for they will be given jobs na may be similar to what they are doing sa ibang lugar natin po. Opo. Maiba naman po kami ng konti. Ano po ang mga karagdagang programa ng PNP sa papasok na taon, kung mayroon man, bukod sa police visibility and election-related activities at mismong pagdiriwang ng bagong taon? Alam niyo po, yung pong ating plano para sa Philippine National Police ay nakapaloob po sa mga priority projects po natin ng may code P ang tinatawag po natin. Yung code stands for, yung C is for competence, O is for organizational development, D is for discipline, E is for excellence, and P is for professionalization. Ang una pong gagawin natin sa mga kapulisan natin is we will give them competence in performing their jobs. So, ibig sabihin so, this will be more of trainings, more of specializations that will be done sa ating mga police. And then, organizational development, we will streamline actually the Philippine National Police, putting more policemen in the streets, and the administrative jobs will be left to our non-uniformed personnel dito sa mga opisina. Maraming salamat po. Yes, sige po, sir, continue po. You were saying something? I'm sorry. Yes, on the discipline, this is one of the most important things that we have focused on. Is yung discipline na, pero yung mga police natin, ng mga nasasangkot, medyo nasasabi natin tiwali, we will be very strict in the implementation of the yung mga disciplinary measures available for the PNP. And we will see to it that if they are found guilty, they will not be able to join the PNP again. Okay. Thank you very much po, General Purisima, at happy holidays po sa inyo at sa buong PNP. Happy holidays po.